Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ni Kipi Chu tungkol kay Sasasut ito. Sabi dito, permanently deleted account. Sas sent me this. Please read this link and follow her on Substack. FB permanently deleted Sas Rogando account with no appeal button. Kindly share and share as well to follow her Substack in the meantime. Okay. So, bakit na permanently deleted ang account ni Sasasut? Ito, medyo nakakagalit, grabe na itong ginagawa nila sa mga Duterte vloggers. Ito, paliwanag ni Kipi Chu. They, yung mga kalaban ni Sas. I don't know kung sino yan, mga Unipink. They reported her dead. Grabe, no? Literal na nireport nila, patay na si Sasasut. Ang daming nag-report. Kasi ganyan yan kung maraming mag-report against sa iyo, aksyonan ni Meta, ayun. So siguro, mga trolls, ni-report nila, patay na si Sas. They reported her dead. So Facebook memorialized her account and then permanently deleted it. Grabing kung ano, unending, basta ganyan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses nilang dinilit o ano bang tawag doon, suspended, whatever. Yung ayaw nilang magpatuloy si Sasasut sa kanyang FB account. Every time na ginugurgur nila, nakakabalik si Sasasut at lalong dumadami ang kanyang followers. Ako nga, palagi kong inaabangan. Yan. Sasasut, Kipi Chu, Joey Di Bebre, MJ Kiambao Reyes, Attorney Trixie Angeles, Teo Moreno, sino pa? Dare to Us, Optic Politics, Rob Rances, Peanut Gallery Media. Yan yung mga matatalino, malalaman na mga post na binabantayan ko para ma-updated tayo. Okay. Sabi ni Julita Mahinay, "Damn, so desperate of Unipings." Grabe na sila, sabi ni Lara Kada. Boyet Castillo, "It's just another challenge to Sas that won't be permanent. You can kill a person but not an idea whose time has come." Agree. Example, si Dr. Jose Rizal. Pinaring squad nila sa Luneta, Bagong Bayan noon. Kaya lang, yung idea niya, naisulat niya na. Kaya may no limit ang here, el filibusterismo. Yun na yung sindi, yan ang fire. Kaya sumiklab ang Philippine Revolution nung kapanahonan dahil sa mga idea ni Rizal. So, ganun din itong ginagawa nila, guys. Although hindi nila literal na nagurgur dahil buhay naman si Sas, nasa China ngayon, Beijing. Kaya lang, grabe no, abot langit ang galit ng mga kalaban niya sa politika. Ayaw nilang mag-expose. Grabe kasing mga expose ni Sasasut. Talagang ang galing niyang mag-research. Once nga nag-expose siya, ay talagang kompleto ng resibo. May katotohanan. Hindi siya nag-expose ng basta-basta. Kaya ako, saludo ako kay Sas Rogando Sasut sa kanyang... So, mabuti ngayon, yung kanyang, di ba, may warrant of arrest siya. Inisyon siya ng warrant of arrest ng TRICOM. Silang tatlo ni Ka Eric
at ni Doc Badoy. Ngayon, dahil natapos na yung hearing ng TRICOM, lifted na rin. So, wala nang threat sa kasi pati mga parents niya, mga kamag-anak niya pinupuntan daw ng pulis. Sabi ni Sas na, alam niyo nandito ako sa China. Bakit niyo pa ginugulo ang aking mga relatives diyan sa Pinas? Oo nga naman. It's a common knowledge na nandun sa Beijing, China. Ilang taon na ba siya doon? 2022 ba siya nandun o 2023? Nag-aaral. Bakit nila hanapin doon sa kanyang mga relatives? Anyway, trabahong pulis lang yon na i-serve ang warrant of arrest. Pati daw SMNI, nagpunta rin ang mga pulis sa opisina ng istasyon bayan ng SMNI. So, anyway, tapos na ang warrant of arrest nila. So, I don't know kung paano yung substock na sinasabi, hindi ko rin alam yun. Basta I miss, ilang araw na ba siyang nawawala? Magwa 1 week na ba? Ang huling post na matandaanan ko, yung nahuling fisherman sa Argentina na nahulian ng Coca-Cola. Ayun, nag-post siya tungkol doon. Then after that, wala na. So, anyway, matira ang matibay. Mabuti at nandyan sina Kipicho, Joey De Bebre, MJ Kiambao. Medyo masakit lang. Ayoko sanang pag-usapan ito. Kailang ko na lang na sana maayos ang sigalot. Yung mga vloggers, Duterte supporters, nagdalawang faction na. Itong kampo ni Maharlika, Edwin Hamora, sino pa yung kakampi niya. Tapos dito naman, Teo Moreno, Joey De Bebre, nagsasagutan na sila. Sana, maayos na ito. Magkaisa po tayo, mga DTS. Ngayon, kailangan ng pagkakaisa natin para masuportahan natin ang Duterte family, lalo na itong pinagdadaanan ni Tatay Digong na pumayat na daw si Tatay Digong. So sana makalabas na siya kagad, ma-approve ng kanyang interim release para naman makarelax siya, mabuhay na malaya sa bansang pupuntahan niya. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Uy, salamat kayo. Kung sa aning asin sa labos sa kanan sa Ginoo. Ay nakabalay na gyud. Karuan ka dah. Kecil kada bahasa ini. Hindi yapon. Jangan itu kalau aneh. Bisa kalau pukulan. Ini teratain. Kapan sanay? Ini daw sa talaga. Pak. Salamat gid kayo sa tanan nga karon nga pagkabuaning sin nakauman na gid ko. Oo. O salamat sad sa nag-sponsor ani nga nakapakauman na gid ko sa akong balay kay na ato pa na gid. Oo, so salamat kaayo. O salamat sa tanan. Oo.